Kamusta? Ako si Yana. Ngayon lang ako naglakas loob magsulat ng ganito. Hindi ko alam kung bakit dito ko naisip ilabas lahat. Siguro kasi pag sa papel, hindi ka huhusgahan ng mga mata. Hindi ka tititigan ng masama. Tahimik lang ang papel. Makikinig. Siya hanggang dulo. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan to kasi ang gulo. Pero eto na nga. Diretsahan na. Kabit ako. Hindi ko pinangarap na maging kabit. Hindi ako lumaki na nangangarap na agawin ang pag-aari ng iba. Pero minsan kasi, yung mga bagay na mali, sila pa yung parang tinadhana mong maramdaman. Hindi ko pinilit. Hindi ko hinanap. Dumating lang. Bigla. Nagtrabaho ako sa isang bar. Hindi yung bar na maraming sayawan, kundi yung simpleng inuman lang, pangtapos ng gabi ng mga pagod na lalaki. Hindi ako GRO, hindi rin ako dancer. Nagsaserve ako ng alak, minsan kumakanta pag trip ng customer, tapos kwentuhan na. Alam mo na, may mga lalaking pagod sa trabaho, gusto ng kausap, gusto ng lambing. Pero ako, hindi ako basta-basta pumapatol. Hindi ako ganun. Hanggang dumating siya. Hindi ko sasabihin pangalan niya. Baka may nakakakilala pa. Pero ang tanda ko, nung una ko siyang nakita, ang bango niya. Hindi yung mabangong basta pabango lang, kundi yung bango na parang may pera, may respeto, may misteryo. Hindi siya tulad ng iba na puro biro, puro kalokohan. Tahimik lang siya pero pag nagsalita, parang ikaw lang ang taong nandun. Yung tipong tinitigan niya ako, tapos para bang may init na dumaan mula batok ko pababa. Hindi ko na alam kung dahil ba sa alak o dahil sa tingin niya. Tuloy-tuloy yung pagbalik niya sa bar. Kada gabi, doon siya. Lagi akong hinahanap. Tinanong nga ng mga kasamahan ko, "Uy, mayaman ata yan ah." Type ka niya. Ako naman, umaarte pang hindi interesado. Pero totoo, natutuwa ako. Kasi hindi ako sanay na ganun tratuhin. Parang importante, parang espesyal. Hindi basta-bastusin. Masarap sa pakiramdam. Yung parang may naghahanap sa'yo. Dumating yung gabi na inalok niya ako ng dinner. Hindi fast food ha, kundi yung may white table, may kandila. Kinabahan ako kasi hindi naman ako sanay sa ganun, pero game ako. Gusto ko rin maramdaman kung anong pakiramdam ng dinadala ka sa lugar na hindi mo afford. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka basta babae lang, kundi parang prinsesa? Ganun. Pagkatapos nun, nagka-set up kami. Hindi ko na rin maitago. Nagpadala ako. Hindi lang kasi siya mabait, marunong din siya humawak. Hindi yung bastos na hawak, kundi yung may kasamang ingat at pangaakit. Hindi ko alam kung paano ko i-explain nang hindi ako mapahiya dito. Pero totoo, gusto ko. Hindi ko alam kung ako ba yung mahina o sadyang ang sarap lang talaga ng bawal. Sa motel, sa loob ng kotse niya, minsan pa nga sa stockroom ng bar, para kaming laging nagmamadali. Pero bawat haplos niya, may kilig. Parang sinasabi ng mga kamay niya na akin ka. Pero may mga bagay talaga na kahit anong sarap, hindi mo kayang ipagpatuloy ng walang tanong. Kasi dumating yung gabi na lasing, siya. Iba yung usapan namin nung gabing yon. Hindi na bastos, hindi landi, kundi seryoso. Nabanggit niya yung pangalan ng mama ko. Tumayo lahat ng balahibo ko. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ba o totoo yung narinig ko. Paulit-ulit niyang binabanggit habang umiikot ang baso niya sa mesa. Pati birthday ng mama ko, pati address namin noon, hindi ko alam kung hihimatayin ako o tatakbo palabas. DJ, paano kung yung lalaking akala mong magiging tagapagligtas mo pala, siya rin yung dahilan kung bakit ka nagkulang? Paano kung yung mga yakap na hinahanap mo sa kanya, siya rin pala yung unang dapat nagbigay nun sa'yo pero hindi niya ginawa? Hindi pa niya alam na alam ko. Hindi ko pa kayang sabihin. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko tatanggapin. At ang mas masakit pa sa lahat, mahal ko na siya.
hindi bilang tatay. Mahal ko siya bilang lalaki. Paano ko ipoproseso to? Paano mo pipigilan ang sarili mong hanapin yung bagay na matagal mong hinanap, kahit alam mong mali? Saan ko sisimulan ang pag-ayos ng isang buhay na hindi ko naman ginulo? Alam mo yung pakiramdam na kumpleto naman kayo sa bahay, pero parang may kulang? Ganun ako lumaki. Hindi kami gutom, hindi kami basag ulo, pero tahimik lagi ang paligid. Parang lahat kami may kanya-kanyang mundo. Oo, may baon ako palagi. May bagong uniform, bagong sapatos, may handa tuwing birthday. Pero never ko narinig yung, anak, mahal kita. O kaya yung simpleng, proud ako sa'yo. Sa bahay namin, parang achievement na yung hindi ka napapagalitan. Yun na yun. Hindi uso ang yakap, hindi uso ang kwentuhan bago matulog. Basta kumain ka, mag-aral ka, tapos matulog ka, paulit-ulit. Lumaki akong sanay na hindi humihingi ng kahit ano. Kasi kahit humingi ka, parang hindi rin naman ibibigay. Kaya siguro nung bata pa ako, hilig ko yung gumagawa ng paraan para mapansin. Laging top sa klase. Laging sumasali sa kung ano-anong contest. Pero kahit anong medalya ang iuuwi ko, parang wala lang. Isang tingin. Tapos balik ulit sila sa trabaho nila. Doon ko na-realize, hindi pala sapat yung magaling ka para maramdaman mong importante ka. Pero hindi ko talaga masisisi kung bakit ganun sila. Kasi ganun din yung mga lolo at lola ko sa kanila. Wala ring yakapan. Puro trabaho, puro obligasyon. Parang kasalanan pang umiyak o maging malambot. Kaya siguro natutunan ko ring magtago ng nararamdaman. Parang ang bata kong marunong na agad magtimpla ng lungkot. Kaya nung nagdalaga ako, ang dali kong mapalapit sa mga taong marunong magsalita ng maganda. Kahit alam kong minsan bolero lang, basta marunong magsabi ng ganda mo ngayon, tinatanggap ko na, kahit hindi totoo. Kasi kahit pansamantala, ang sarap sa pakiramdam na parang may nakakakita sa'yo. Doon na rin pumasok yung trabaho ko sa bar. Hindi naman yun ang unang choice ko. Pero sa totoo lang, mas malaki ang kita. Tsaka hindi ko na kailangang umuwi ng maaga. Mas gusto ko pang ang gabi kaysa umaga. Kasi pag gabi, parang mas totoo lahat ng tao. Doon lumalabas yung totoong ugali nila. Sa umaga kasi, puro peke, puro good morning kahit gusto ka namang sapakin. Pero pag gabi, lalo na pag may alak na, doon mo makikilala yung mga lihim nilang daladala. Doon ko siya unang nakita. Iba siya sa lahat ng pumapasok sa bar na yon. Hindi siya kagaya ng mga lalaki na parang gutom na gutom sa'yo. Hindi siya yung tipong didiretso ng magkano ka ba. Tahimik lang siya sa isang sulok. May hawak na baso. Pasimple kong tumingin. Hindi demanding. Hindi rin trying hard. Hindi mo siya makikitaan ng yabang, pero ramdam mong may pera. Hindi ko alam kung dahil ba sa ayos niya o sa kung paano siya magdala ng sarili niya. Pero alam ko agad na hindi siya basta-basta. Mabango siya. Hindi matapang. Hindi nakakasakit ng ilong. Parang ang bango niya kasi malinis siya. Yung tipong kahit simpleng white shirt lang suot niya, parang ang mahal ng amoy niya. At hindi siya maramot. Hindi siya yung mag-o-order lang ng isang beer tapos uupo buong gabi. Magbibigay ng tip, hindi lang coins, bills. Pero hindi niya ginagawa yon para bilhin ako. Ramdam mo na ginagawa niya yon kasi gusto niya lang. Hindi para may kapalit. Kaya siguro nung una siyang nag-aya ng dinner, hindi ako tumanggi. Kasi hindi siya katulad nung iba na bastos agad. May respeto. Para akong babae pagkasama siya, hindi pokpok, hindi panandalian. Para akong importante, hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang sarili ko noon. Kasi alam kong mali. Pero may parte sa akin na nagsasabing, deserve mo to. Deserve mong maramdaman yung hindi ibinigay sa'yo noon. Hindi dahil gusto kong maging kabit. Hindi dahil gusto kong agawan ng asawa ang isang babae. Kundi dahil gusto ko lang maramdaman kung paano maging espesyal kahit isang beses lang.
Siguro, kaya ako bumigay. Kasi gusto kong maramdaman yung hindi ko nakuha noon. Yung tipong kahit sandali lang, ako yung pipiliin. Kahit hindi ako ang legal. May mga sikreto talagang hindi mo hinahanap pero kusa na lang lumalabas. At minsan, hindi mo rin alam kung swerte ba yon o sumpa. Isang gabi, birthday ko nun. Hindi ko sinabi sa kanya. Parang ayokong umasa na may effort siya. Sanay naman akong wala. Pero nagulat ako nung bigla siyang nag-text. Gusto mo bang lumabas? Treat kita. Hindi ko na tinanong kung bakit bigla siyang naging sweet. Siguro dala ng alak, siguro dala ng konsensya. Basta ang alam ko lang, pumayag ako. Kasi kahit alam mong maling relasyon to, may parte pa rin ng sarili mo na umaasang baka. Kahit papano, ikaw pa rin pipiliin. Sa isang private na bar niya ako dinala. Hindi yung bar na kagaya ng pinagtatrabahuhan ko. Tahimik dito. Hindi. Crowded. Walang maingay na tugtugan. Para lang talaga sa mga taong gusto malasing ng hindi nakikialam ang mundo. Doon ko siya unang nakita na hindi composed. Hindi nakaporma. Hindi maayos ang buhok. Parang hindi siya yon. Parang ibang tao siya nung gabing yon, lasing na lasing siya. Hindi ko alam kung ilang bote na naubos niya bago ako dumating. At doon na nagsimulang magulo ang lahat. Alam mo ba kung bakit kita nagustuhan? Sabi niya, medyo garalgal yung boses. Kasi kamukha mo yung nanay mo. Napatawa pa ako nung una. Akala ko lasing lang talaga siya. Type mo pala yung ganong itsura? Biro ko pa. Pero hindi siya natawa. Tumitig lang siya sa akin. Hindi yung titig ng lalaki na manyak. Titig ng taong may gustong ilabas pero hindi alam kung paano. Ang tagal ko nang hindi nakikita nanay mo. Birthday niya. Tuwing February, diba? Napakunot-no ako. Bakit niya alam? Oo, bakit? Bigla niyang binanggit yung barangay kung saan kami nakatira. Eksaktong pangalan. Eksaktong birthday ng nanay ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig yung batok ko. Tumingin ako sa kanya. Naghihintay ng paliwanag. Pero ngumiti lang siya ng malungkot. Sana noong bata ka pa. Nalapitan na kita? Hindi. Ko na alam kung anong nararamdaman ko noon. Para akong nilindol sa kinauupuan ko. Pinilit kong mag-connect. Pamilya namin. Address namin. Birthday ng nanay ko. Tapos tupa. Kamukha ng nanay ko. Doon na sumiksik sa utak ko yung hinala na ayaw kong paniwalaan. Tapos binitawan niya na, anak kita. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Parang ang bigat ng dibdib ko. Pero mas mabigat yung hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba? Takot? Pandidiri? O sakit? Kasi ang totoo, hindi lang siya basta lalaki para sa akin. Siya yung unang nagparamdam sa akin na babae ako. Siya yung unang gumawa sa akin ng mga bagay na hindi ko man lang naranasan maramdaman mula sa pamilya ko. Siya yung unang yumakap sa akin sa paraang hindi ko nakuha kahit kailan sa loob ng bahay namin. Ang sakit. Pero ang mas masakit, DJ, kahit nalaman kong tatay ko siya, kahit dapat, diyan pa lang tinapos ko na. May parte sa akin na ayaw pa. Ring bitawan yung relasyon. Kasi paano mo itatapon yung taong nagparamdam sa'yo ng pagmamahal? Simula nung gabing yun, nag-iba siya. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na yung parang lagi akong hinahanap. Hindi na yung biglang susulpot kung kailan ko siya gustong makita. Hindi na yung tipong mag-aalok ng mga regalo, pagkain, kwento. Pero hindi rin siya tuluyang nawala. Parang nandiyan pa rin, pero malayo. Parang nanonood na lang sa malayo kung paano ako malulunod sa sarili kong ginawa. Kahit hindi niya sabihin, ramdam ko. Siya mismo nalilito kung ano bang ginagawa namin. Lalo na ako. Kasi sino ba naman ako para mag-demand ng kahit ano? Ako yung nagpakain sa sarili ko sa apoy na to. Ako yung nagpahawak, nagpahalik, nagpabihag. Ako yung pumasok sa kwento na wala namang magandang ending.
Pero ang pinakaayaw ko, yung sarili ko. Kasi habang siya palayo ng palayo, ako naman lalong nahuhulog. Hindi ko alam kung kalandian ba to o kakulangan lang talaga ng pagmamahal nung bata ako. Kasi sa totoo lang, hindi lang katawan yung hinahanap ko sa kanya. Yung simpleng hawak sa kamay, yung paglingon kapag tumatawa ako, yung simpleng tanong na, "Kumain ka na ba?" Yun yung mga bagay na wala ako. Tapos, tuwing uuwi, ako andun si nanay. Nakaupo, naglalaba, nanonood ng drama. Walang idea na yung lalaking binabanggit niya noon. Bilang unang lalaking nanakit sa kanya, ako pala ang sumunod na sinaktan. Hindi ako makatingin kay nanay. Para akong may kasalanan na hindi ko alam kung paano huhugasan. Gusto kong sabihin. Gusto kong sumigaw. Pero paano? Paano mo aaminin sa nanay mo na nagpakabit ka sa sarili mong ama? Minsan, tinititigan ko lang sarili ko sa salamin. Walang makeup. Walang suot na maganda. Ako lang. Tapos dun ko lang marirealize kung gaano na ako kababa sa paningin ko. Parang kahit ilang beses akong maligo, kahit ilang sabon at pabango, hindi ko na mabubura yung pakiramdam na marumi ako. Pero ang mas nakakainis, kahit marumi na ako, hinahanap-hanap ko pa rin siya. Hinahanap ko pa rin yung lambing niya, yung mga haplos niya na hindi dapat para sa akin. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung mali sa akin. Kung bakit sa dami ng lalaking pwedeng magmahal, siya pa. Siguro kasi ang hirap tanggihan yung taong gusto mong mahalin. Kahit alam mong hindi ikaw ang dapat niyang minamahal, madalas ko na lang tanungin sarili ko. Ako ba ang mali? Bata pa lang ako. Parang sanay na akong mas pinipili ng mga tao yung umalis kaysa manatili. Hindi ko alam kung ako ba yung problema o talagang ganun lang talaga ang mundo. Wala pa akong masyadong muwang noon, pero ramdam ko na agad yung kulang. Yung tipong may pagkain ka, may damit ka, may baon ka sa eskwela, pero wala kang kwento na ang sweet ng tatay ko or ang bait ng nanay ko. Wala. Parang okay lang sila na nandyan ka, pero hindi ka naman talaga tinitingnan. Kaya siguro hindi na ako nagulat nung dumating sa buhay ko ang mga lalaki na parang pare-pareho lang. Laging sa una mabait, magaling magsalita. Alam kung paano hawakan yung mga kahinaan ko. Pero sa huli, pareho-pareho ring umaalis. Lahat sila, may hinahanap na hindi ako. O baka ako lang yung ginagawa nilang pansamantala habang naghihintay ng mas maganda, mas buo, mas hindi sirang katulad ko. Hindi ko naman ginusto maging ganito. Hindi ko ginustong maging ganitong klaseng babae na laging hinahanap yung yakap sa maling tao. Pero paano ka ba magtatama kung simulat sa pool? Puro mali na yung itinuro sa'yo. Hindi nga ako marunong magalit ng maayos. Hindi ko alam kung paano magsabi ng ayoko na kasi baka bigla na lang nilang gawin yung pinakaayaw ko, yung iwan ako. Kaya nung dumating siya, yung taong una kong naramdaman na parang may halaga ako, kahit mali, hinayaan ko na. Kasi mas pipiliin ko na yung bawal pero may init. Kesa sa tama pero wala namang dumadampi kahit isang daliri sa braso ko. Sa kanya ko naramdaman na babae ako, na desirable ako, na may kwenta ako. Pero minsan habang nakahiga, nakatalikod ako sa kanya. Gising, ako pero kunwari tulog. Pinapakinggan ko yung hininga niya, iniisip ko kung naiisip niya rin ba kung gaano kababoy lahat ng to. Naiisip ko ba talaga siya habang kasama ko siya? O baka naman sarili ko lang ang niloloko ko. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ng mga tao na kaya ka nagkakaganto kasi may kulang ka sa pagkabata. Pero kung ganun nga, siguro nga. Kasi ang totoo hindi ko naman hinanap to para lang sa katawan. Hinanap ko to kasi gusto kong may magpili sa akin kahit sandali lang. Siguro kasi kung hindi ako minahal bilang anak, baka pwede pa bilang sabi nila. Kapag gusto mong magsimula ulit, kailangan mong layuan yung lahat ng nagpapabigat sa'yo. Kaya isang araw, bigla na lang akong nagpaalam sa bar. Hindi na ako nagpaalam sa kanya.
Hindi ko na hinintay kung hahabulin niya ako kasi alam ko naman ang sagot. Hindi ko rin sinabi kahit kanino. Basta isang araw, nagising na lang ako at nagdesisyong hindi na babalik. Nag-apply ako sa isang karinderya. Hindi malaki ang sahod, pero sapat para hindi ko kailangang magsuot ng hapit na damit o ngumiti sa mga lasing na lalaki. Sa karinderya, puro pawis, puro amoy ulam, puro simpleng tao na ang gusto lang makakain bago pumasok sa trabaho. Doon ko siya nakilala. Hindi siya kagwapuhan. Hindi siya katulad ng mga lalaking kinahiligan ko dati. Mabango, magara ang kotse o magaling magbitaw ng mga salita. Pero siya, tahimik lang. Simple lang. Yung tipo ng lalaki na uupo sa tapat mo at hindi ka tititigan na parang hinuhubaran, kundi tititigan ka na parang gusto kang kausapin. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako laging tulala o bakit parang may malalim akong iniisip. Hindi siya mapilit. Hindi rin siya trying hard. Isa lang siyang lalaking marunong makinig kapag nagsasalita ka. Pero kahit ganun, natatakot ako. May mga gabi na natutulog ako nang mahigpit ang yakap sa sarili ko. Hindi dahil malamig, kundi dahil hindi ko alam kung paano na magtiwala. Parang lahat ng lalaki pare-pareho. Gagamitin ka, lalaruin ka, iiwan ka, at kung sakali man na may matinong dumating, parang hindi ko na alam kung paano tanggapin na may totoo pala. Minsan nga iniisip ko, baka mali lang ako ng paniniwala sa sarili ko. Baka ako yung problema. Kasi kung minsan, kahit pinapakita na ng tao na sincere siya, ako pa rin yung unang umaatras. Ako yung unang naglalagay ng distansya. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil natatakot ako. Natatakot na baka sa dulo, katulad lang din sila ng iba. Paano ka nga ba magtitiwala kung simulat sa pool, ang unang lalaking dapat nagturo sa'yo ng pagmamahal, siya pa yung unang nagkamali sa'yo? Paano mo papaniwalaan na may magmamahal sa'yo? Nang totoo kung kahit tatay mo, hindi ka kayang mahalin ng tama, hindi ko akalain na darating yung araw na magkakaharap kami. Hindi bilang kabit, kundi bilang mag-ama. At mas lalong hindi ko inakala na ganito pala kasakit yung totoo. Hindi siya nagpunta para habulin ako. Hindi rin siya nagpunta para ituloy yung kung ano man yung meron noon. Nagpunta siya para harapin ako. At siguro, para harapin din yung sarili niya. Magkaharap kami sa isang maliit na park. Walang katao-tao. Tanghali. Mainit. Pero mas mainit yung dugong bumubukal sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero sa huli, hindi ko na napigilan. Bakit mo ako ginanon? Bakit mo ako minahal ng ganon? Hindi siya agad sumagot. Tahimik. Parang nilulunok lahat ng kasalanan niya bago pa lumabas ang salita. Kita ko sa mukha niya, hindi siya lasing ngayon. Wala siyang excuse. Nandito siya, bilang tatay ko. Hindi ko na napigilang sumbatan siya. Lahat ng sakit, lahat ng tanong, pinakawalan ko na. Bakit niya kami iniwan? Bakit hindi niya ako hinanap? Bakit ngayon lang? Bakit hindi niya ako minahal bilang anak, kundi bilang babae? Diyos ko, ang dumi-dumi ko. Ang dumi-dumi naming dalawa. Napaluhod ako sa dami ng sakit na lumalabas sa bibig ko. Para akong batang namamalimos ng sagot. Pero ang pinakamasakit, hindi niya ako kayang tingnan sa mata. Hindi ko alam, sabi niya, mahina. O baka alam ko pero tinanggap ko na lang. Kasi alam kong nagkulang ako noon. Hindi ko alam paano bumawi. Hindi ko alam paano kalapitan bilang anak. Ang alam ko lang, ikaw yung nagbigay ulit ng dahilan para bumalik. Gusto kong suntukin yung dibdib niya. Gusto kong isigaw na mali siya. Mali lahat. Pero mas masakit pala yung totoo kaysa sa mga kasinungalingan. Anak kita. Bulong niya. Pero mali. Mali lahat. Huminga ako ng malalim kahit ramdam kong parang sasabog na ang dibdib ko. Umiyak ako.
Hindi yung iyak na mahina, kundi yung iyak na puno ng galit, ng hiya, at ng awa. Pero hindi na ako yung batang tahimik lang. Matapang akong sumagot, kahit nanginginig ang boses ko. Hindi ko ginusto. Gusto ko lang maramdaman na mahalaga rin ako. At sa wakas, doon ko naramdaman. Hindi sapat ang luha para hugasan yung dumi ng nakaraan. Pero siguro, sapat na yung tapang para wakasan yun. Hindi ito yung ending na iniisip ng iba. Yung tipong magkakabati, magkakayakapan, at biglang magbabago ang lahat. Hindi ganun ang totoong buhay. Hindi lahat ng sugat kayang paghilumin ng sorry. Hindi lahat ng pagkakamali may tamang paliwanag. Pero ang mahalaga, nagsimula na akong mamili. At ang pinili ko ngayon, sarili ko. Hindi ko na siya muling nakita matapos ng huling pagkikita namin. Hindi ko na rin hinanap. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil natutunan kong hindi lahat ng gusto ko tama para sa akin. Minsan kailangan mong masaktan para maalala kung gaano kahalaga yung sarili mo. Unti-unti rin akong natutong kausapin si Mama. Hindi pa kami close, hindi pa maayos lahat, pero nagsisimula na. Sa bawat tanong niya kung kumain na ba ako, nararamdaman kong may mga bagay pa ring pwede kong ayusin. Hindi sa iba, kundi sa amin. Hindi niya ako kayang yakapin ng mahigpit, pero sapat na muna yung simpleng pag-aalala. Hindi ko minamadali, basta mahalaga, nagsimula. Yung bagong lalaki. Hindi ko rin alam kung saan kami pupunta. Hindi pa ako buo. Hindi pa ako sigurado. Pero hindi siya tulad ng iba. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nangungulit. Hindi siya nambabastos. Hindi niya ako ginagawang parausan. Hindi niya ako nilalapitan lang pag kailangan niya ng katawan. Parang kaya niyang hintayin hanggang kaya ko nang ibigay yung buong ako. Hindi lang yung katawan ko. Madalas ko pa ring tanungin ang sarili ko kung bakit ako naging ganito. Kung bakit kailangan ko pang dumaan sa ganong klaseng sakit bago ko matutunang piliin yung sarili ko. Pero siguro ganun talaga. Minsan kailangan mong malugmok para maisip mong bumangon. Hindi ko alam kung paano ko mabubuo ang sarili ko. Pero gusto ko nang simulan. Hindi ako pagkakamali. Siguro, hindi ko man nakuha ang yakap noon pero ngayon, pipilitin kong yakapin ang sarili ko. Minsan talaga hindi madali ang magpatawad. Lalo na kung sarili mo ang kailangan mong patawarin. Pero gaya ng sinabi niya, hindi tayo pagkakamali. Lahat tayo may kwento, may sugat, pero may pagkakataon ding magsimula ulit. Sana kahit papaano, may natutunan kayo sa kwento